iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipalaig laban sa kaniya. Mismo po ang Panginoong Jesucristo ang may pahayag na itatayo ko ang aking iglesia. Ngayon, kung ang iglesia na binanggit ng Panginoon ay itatayo, mga kapatid ko, ba ito po ay hindi ito nangahulugan na pangunahin ay nakatayo. Kasi itatayo banabuwal ito. Pero bago ko po isa-isa yon, yung iglesyang itinayo. Ito bang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? No? Nayaman ang Kristo ang nagtayo. Ang nagtayo ba ay Diyos? Dito po sa aklat ng Hebreo, sa kapitulo 3, na ang talata po ay 4. Sapagkat sa bawat bahay ay may nagtayo, dadapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang nagtayo, Diyos. Na ang itinayo, bahay ng Diyos. Ngayon, alin yung bahay ng Diyos na itinayo? Na yaman Diyos ang nagtayo. Aklat ng unang Timoteo sa 3:15 na ang pahayag ng apostol na si Pablo ay ganito po ang nangasusulat, mga kapatid ko, kay Kristo. Na ang pagkawika, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na buhay at haligi at suway ng katotohanan. Alin po yung bahay na itinayo ng Diyos? Iglesia ng Diyos. Sa makatuwid, yung sa Mateo 16 at 18, ang nagtayo si Kristo. Ang Kristo ngayon, Diyos yun Kaya nga hindi idinideny ni Pastor Cesar no? Yung Kristo na nagtayo, Diyos. Kaya kung Diyos ang nagtayo, ito po ay tahasang isinaysay ni Pablo sa aklat ng Hebreo 3:4, na ang Diyos ang nagtayo ng bahay. Na ang bahay na yon ay ipinaliwanag ni San Pablo, na ang bahay na yon ay iglesia ng Diyos. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin sa salitang iglesia ng Diyos, ang nagmamay-ari sa itinayo, Diyos. Yun ang kahulugan yon. Diyos ang nagtayo, hindi tao. Diyos ang nagtayo. Ngayon, nayaman Diyos ang nagtayo, mga kapatid ko. Ang sabi nga ni Pastor Cesar, si Kristo raw anya, nakabilang o nakaanib sa iglesia ng panganay. Nayamang si Kristo ang nagtayo ng iglesia. Tingnan po natin ayon sa Biblia kung saan si Kristo, nasaan si Kristong iglesia. Aklat ng Hebreo sa kapitulo 10 na ang talata po ay 21. At yamang may isang dakilang saserdote, pangulo sa bahay ng Diyos. May isang saserdote, pangulo sa bahay ng Diyos. Sino yung dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos? Hebreo 3:1. Ganito po ang kapahayagan. Kaya mga kapatid na banal, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na atin kinikilalang si Jesus. Sa makatuwid, si Kristo na bilang Pangulo
sa bahay ng Diyos, mga kapatid, siya po ang tinatawag na ulo. Ulo sa bahay ng Diyos. Kaya ang katawagan nito, si Kristo, mga kapatid, wala sa iglesia ng panganay. Ha? Nasaan siya? Nasa bahay ng Diyos. Na ang bahay ng Diyos ay iglesia ng Diyos. Ngayon, nayaman dito napapaloob, mga kapatid ko, ang iglesia ng Diyos. Ayon po sa nagmamay-ari. Sa pahayag, Diyos ang nagtayo, natural Diyos din ang gumawa sa kanyang itinayo. Dito sa aklat ng Hebreo. 10, ang talata po ay 11:10. Sapagkat inaasahan niya ang bayang mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Yon. Yung kinasasaligan daw niya, ang gumawa, no? At ang nagtayo, Diyos. Alin ang itinayo? Iglesia. Ang nagtayo, Diyos. Ano ang kabuuan na katawagan? Iglesia ng Diyos, hindi iglesia ng panganay. Yan po ang kapahayagan sa Biblia. Ngayon, ang iglesia po ng Diyos na binanggit po ng apostol na si Pablo sa unang Timoteo 3:15, ito po ay iglesia ng Diyos na buhay. Hindi patay. Iglesia ng Diyos na buhay at katotohanan. Yan ho. Ngayon, ito bang iglesia ng Diyos, mga kapatid ko, na yamang buhay ito, katotohanan? Ito ba yung tinubos ng ating Panginoong Hesukristo? Dahil ang sabi po ng aking katunggali, ang tinubos daw ng dugo ng Panginoong Hesukristo, iglesia ng panganay. Ngayon, ano bang iglesyang itinubos ng ating Panginoong Hesukristo? Batay sa aklat ng gawa ng mga apostol, dito po nakatala po sa 20:28. Pakinggan po natin. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y ilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili ng kanyang sariling dugo. Tagalog ho ito. Ngayon, English natin. Pakibasa mo nga sa English. Say therefore unto yourselves, and to the flock over the weeds of the Holy Ghost, hath made you overseers to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Ayun. Kahit sa English, na ang binili ng kanyang sariling dugo, Church of God. Kahit gumamit pa tayo ng tinatawag na Greek na Biblia. Sa lahat ng Biblia, mga kapatid, mapa-Biblia ng Katoliko, mapa-Biblia ng Protestante, ang nakatala po doon, mga kapatid ko, na yung tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, iglesia ng Diyos, hindi iglesia ng panganay. Yan po ang buong katotohanan. Ngayon, ang mga apostol, na yaman sila'y mga ministro, mga sugo ng ating Panginoong Hesukristo. Nasaan iglesia, lalo na si Pablo, apostol natin, ng mga hinti? Nasaan iglesia ito, na naglilingkod, na ministro, na tagapagturo? Dito po, sa kapahayagan po ng Biblia, sa ikalawang Korinto, na ang talata po'y 1 at 1. Ganito po ang pahayag po ng talatang ito. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. O
O kahit na si Pablo mga apostol, si Kristo, nasaan? Nasa iglesia pa ng panganay. Walang mababasa niyan, letra por letra o titik. Kasi mahalaga, may nakasulat na titik. Mahirap magpaliwanag sa ganang sarili. Ang sugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Ang hindi sugo ng Diyos, nagsasalita ng ganang kaniyang sarili. Ayan. Ngayon, yung aking pagpapatunay, mga kapatid ko, ayon sa Biblia, na itong iglesia ng Diyos, ito ang itinayo ni Kristo sa ibabaw ng bato. Ngayon, ang tanong mo, mga kapatid ko, kasi tinanong ko ito, hindi nasagot no? Mayamang iglesia ng Diyos ang itinayo. Bakit itinayo? Bakit itinayo? At ano ba itong iglesyang itinayo? At sabi ko kanina, ang iglesia ba na siyang panganay o Israel, meron bang tunay na Diyos? Abay, meron. Kung meron, bakit pa itatayo? Kung meron naman pala. Ngayon sa Biblia, mga kapatid ko, hindi po nanatiling may Diyos ang Israel na tunay. Hindi nanatili. Na merong Diyos sila. Kasi hindi pwedeng itatayo ni Kristo na sila'y merong tunay na Diyos. Kaya nga itinayo Wala silang tunay na Diyos Nakabuwal sila Anong katibayan sa Biblia na sila'y walang Diyos? Anong katibayan, mga kapatid ko? Dito po sa aklat ng Kronika, mayroong pahayag po rito ang kasulatan, mga kapatid ko, kay Kristo sa aklat ng aklat ng Kronika, na ganito po ang kapahayagan ayon po sa tinatawag na aklat nito sa 15 at 3. Ikalawang Kronika po ito, mga minamahal kong mga kapatid. 15:3. Ganito po ang pagkasabi. Ngayon nga, ang Israel ay malao ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Malao ng panahon. Na ano? Ang Israel walang tunay na Diyos at tagapagturo o saserdote o kautusan. Bakit wala silang tunay na Diyos? Ano bang nangyari sa Israel? Ano bang nangyari? Aklat po ng Ezekiel sa 34, ganito po ang nangasusulat, mga kapatid ko. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel. Manghula ka at iyong sabihin sa kanila, sa mga pastor, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aba ng mga pastor ng Israel na pinapakain ang kailang sarili, hindi baga dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Ngayon, ano ang nangyari, mga kapatid ko, kay Kristo? Ang sabi po rito, at sila'y nangalat dahil sa walang pastor, at sila'y naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang, at sila'y nangalat. Bakit itatayo ang iglesia? Walang Diyos. Ngayon, bilang walang Diyos, mga kapatid, walang pastor, pinabayaan sila Kaya nangalat ang Israel. Nangalat po. Ngayon, bilang nangalat, ano ang layo ng pagparito ni Kristo? Ano ang layo ng pagparito ni Kristo? Na yamang nagsingalat po ang bayan ng Diyos. Na ito nga ang tinatawag ng mga Israel. Na ang pagkasabi po rito sa John 11:52.
at hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Ang layon po, mga kapatid ng Panginoong Jesucristo, na bilang nagmamay-ari o nagtayo ng iglesia, ang layunin niya na ang Israel ay nangalat walang Diyos upang tipunin. Upang tipunin, mga kapatid ko. Ngayon, sa kalagayan ng tinatawag na pagparito ng Panginoon na ito ang mga Israel, na ito rin naman ay hindi naman tinututulan na ang Israel ay iglesia, na ito ay nangalat. Ngayon, ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Na itong mga nagsipangalat, ibig niyang ito'y matipon. Saan po titipunin? Saan po titipunin? Ang sabi po rito sa aklat ng John 10:16, at meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, sila'y kailangan din naman dalhin ko. At kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y maging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Saan po titipunin? Sa kulungan. Na ang sabi rito, sa kalagayan po ng titipunin, sila'y maging isang kawan. Ano po yung kawan na sinasabi po ng Biblia? Ito po yung kawan na pagtitipunan. 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y iniligay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang alagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ano po yung kawan, mga kapatid, na doon ay titipunin? Ito po ay ang iglesia ng Diyos. Kaya nung sabihin ni Kristo, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Bakit? Nabuwal eh. Nabuwal. Anong katibayan na buwan? Anong katibayan? Aklat ng Gawa 15. Ito po ang pagkasabi, mga kapatid, sa talatang ito. Sa 15 ang talata po ay 15 hanggang 18. At dito nasasang-ayon ang mga salita ng mga propeta gaya ng nasusulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na bagsak, at muli kong itatayo ang nasira sa kanya, at ito'y aking itatayo. Dito maliwanag, mga kapatid ko, nabagsak nabuwal. Kaya anong sabi ni Kristo? Itatayo ko ang aking iglesia. Ano yung iglesyang itinayo? Anong iglesia yon? Di ba ho yun ang iglesia ng Diyos? Bakit iglesia ng Diyos? Bayan niya yun pag-aaral niya yun kaya ang katawagan, iglesia ng Diyos, tandaan Diyos ay naroon. Yun ang kapahayagan po sa Biblia, na hindi po yung iglesia ng panganay ang itinayo, mga kapatid ko, kay Kristo, kundi iglesia ng Diyos. Kasi sa salitang iglesia ng Diyos, mga kapatid ko, ayon sa kapahayagan, mga kapatid, si Kristo ang pangulo Siya ang ulo. Ang inuuluhan niya katawan. Na ang katawang yon ay iglesia. At yung ulong si Kristo sa iglesia, Diyos yun. Dahil Diyos ang nagtayo. Hindi tao po ang nagtayo, Diyos. Kaya ang katawagan, iglesia ng Diyos. Yan ang tinubos, at yan din ang opisyal. Mapapansin ninyo, mga kapatid, sa pagpapatunay ko, letra por letra nakasulat ang iglesia ng Diyos.
hindi po iglesia ng panganay ang itinayo. O, kung ating susuriin, si Kristo tama, panganay. Alin ang panganay kay Kristo? Alin ang panganay? Aba, ang panganay kay Kristo, yung kanyang pagkatao. Bilang Diyos na nagkatawan, tao. Yun ang panganay. Pero sa kalagayang espiritu, siya ang tagapagtayong Diyos ng iglesia. Kaya ang katawagan, iglesia ng Diyos. Meron pa ako? Ha? Oh, 8 minutes. Okay. Sa Biblia, ipinahayag ko na po, no? Iglesia ng Diyos. Ngayon, ito bang iglesia ng Diyos na nasa lupa? Ha? Kasi ang paniniwala ko mga kapatid ko, wala pa ho ang iglesia sa langit. Wala pa. Ang iglesia naghihintay. Naghihintay mga kapatid ko. Na anong kapahayagan, mga kapatid? Pansinin po natin dito po sa aklat ng Pilipos. Na ang sabi po rito ni San Pablo, Pilipos 5, ang talata ay 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Nasaan? Abay, haharap pa lang eh. Haharap, hindi pa nakaharap. Ang iglesia na ito ay iglesia ng Diyos, mga kapatid ko. Ngayon, ang iglesia ng Diyos, ayon po sa kapahayagan, ito po'y naghihintay. Naghihintay ito, mga kapatid ko, na ito po'y pahayag po ito, dito po sa aklat ng Tito. Tito 2, ang talata po ay 2:13, na hinihintay yaong mapalad na pag-asa at ng pagpapakita ng kaulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Nasaan ang ililigtas? Abay, naghihintay, wala pa dun sa langit. Wala pa sa langit, naghihintay. Ngayon, kung mangyari man ang paghihintay at dumating ang tagapagligtas, mga kapatid, ano ang kalagayan ng iglesia ng Diyos sa langit? Anong kalagayan ng iglesia ng Diyos sa langit na yamang naghihintay? Meron pong kapahayagan sa Biblia. Ganito po ang pagkasabi sa aklat po ng Genesis. Sa 28, ang talata po ay 17. At siya'y natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot na dakong ito, ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos. Ito ang pintuan ng langit. Ano po ang bahay ng Diyos? Pintuan ng langit. Ano yung bahay ng Diyos? Iglesia ng Diyos. Nasa langit, palangit ba? Abay, palangit ang kalagayan, pintuan ng langit. Ang iglesia ng Diyos. Kaya, hindi po nangahuhulugan na ang opisyal na iglesia na itinayo ni Kristo, iglesia ng panganay. Ilang talata lang binasa niya? Ilan? Isang talata lang. Ano yon? Yung aklat ng Hebreo, iglesia ng panganay, isang talata lang, matibay ba yun? Pinagtitibay po ang salita ng Diyos. 2 o 3 saksi. Marami akong binasang mga letra por letra ang iglesia ng Diyos na itinayo, na ito ay pintuan ng langit. At ang Panginoong Jesucristo bilang ulo sa iglesia, siya po ay nasa iglesia ng
Diyos. Maging man ang mga apostol, nasaan? Na naglilingkod sa iglesia ng Diyos. Sino ngayon ang nagtayo na hindi nagpasaklaw sa katuwiran ng Diyos? Kasi binasa, ito pangunay na binasa, babasahin ko rin ha. Kasi ulit talata na ito eh. Tama ba yung oras? Ito yung binasa niya, pangunahin ito eh. Yung aklat ng Roma. Sa Kapitulo 10, ang talata po ay 3. Ang sabi ganito, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sarili kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Sino ang nagtayo ng ganang kanyang sarili? Ako? Aba, hindi ako nagtayo. Wala akong karapatang magtayo. Isa lang ang tagapagtayo. Ang tagapagtayo, si Kristong Diyos. Ngayon, hindi ka na marapat magtayo. Dahil nakatayo na. O ngayon, kapag nagtayo ka ng samahan o iglesia, anong kalagayan mo sa harapan ng Diyos? Ganito ang pagkasabi. Aklat ng mga gawa sa 4:11, na ang pagkasabi po rito sa talatang ito, siya ang bato na itinakwilyang mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Abang kalagayan mo pala meron ka palang itinakwil, nagtatakwil ka pala. Bakit? Isukat na nagtayo ka pa, may nagtayo na, nakatayo na nga eh. Sino ang nagtayo? Si Kristo. Ano ang itinayo? Iglesia ng Diyos. O, ngayon kung nakatayo na, huwag ka na magtatayo. Kasi kapag nagtayo ka pa, nayaman si Kristo yung nagtayo na, parang pinalagay mo, walang kabuluhan yung itinayo ni Kristo. Mas may kabuluhan itong itinayo ko. O, ngayon, hindi ka na marapat magtayo, anong gagawin mo? Nayaman nakatayo na, anong gagawin mo? Pakinggan natin. Dito po sa aklat ng Efeso, sa 3, ang talata po ay 6. Ganito po ang kapahayagan ng apostol na si Pablo, na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at may bahagi sa pangako ni Kristo Jesus sa pamagitan ng ibang helyo. Ano ang gagawin mo? Ha? Abang gagawin mo, sasangkap pa na doon sa katawan. Sa mababaw na kapahayagan, aanib ka na lamang doon sa katawan. Ano ba yung katawan na sasangkapan mo, aaniban mo? Ay iglesia ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nagtayo ng iglesia, hindi tao. Yun ang opisyal. Totoo naman talaga, marami nagtatayo ng iglesia ang tanong, ano ang layunin ng mga iglesyang ito na nagtayo na hindi sa Diyos? Ano ang layon? Babasa po ako. Ganito ang sabi po ng apostol na si Pablo sa aklat ng Korinto sa 3 at 17, na ang kapahayagan po rito ng apostol na si Pablo. Okay, dito na po sa 2:17. Na ang pagkawika, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat, gaya namang mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, ay nagsasalita kami para kay Kristo.